Sisig na. Wilfredos, punta kayo sa Wilfredos. Nandun po ang pinakamasarap na sisig. O magdebate na kayo habang nagugas akong pinggan. Ay, paki-share po. Paki-invite po yung ating mga kaibigan. Ayun, legit ang sisig sa Wilfredos. Opo, punta po kayo sa Pateros, sa amin po. Andun po ang may pinakamasarap na yung chef's rice. Parang ano siya, chow fan. Samahan nyo ng sisig tsaka coke. Pampabilis ng buhay. Pampadaling mamatay. Minsan lang naman. Tapos merong band doon. May mga performers. Kasama na po yun sa restaurant. Wala po kayong extrang babayaran. Ayan, Totoy, punta ka doon sa Pateros. I-chat mo ako, pupunta ako doon. Isasako kita. Magdadala ako sako. Joke lang. Inuman tayo, Toy. Ang sabi naman sa Biblia, pwedeng uminom. Si Noah nga, umiinom. Lasinggero si Noah. Tapos si Kristo, nung huling hapunan, uminom din ng alak. Pinainom pa niya yung mga tropa niyang apostol. Tapos sinadjust pa siya ni Pablo, uminom pa ng kaunting alak. Okay lang kung uminom ng alak, basta in moderation, tsaka social drinking. Si Kristo nga, 'di ba? Social drinking 'yun eh. With his friends kasi wala siyang jowa, 'di ba? Kape. Meron din pong coffee doon, Wilfredos Coffee. I-Waze nyo lang or Google Maps, Wilfredos. Opo, iatid na po kayo doon sa aming restaurant. Nakadaan na ako doon, sir. Taga saan ka ba dyan? Sa Pateros po yon. Kung alam nyo po yung Pateros, part po siya ng Metro Manila. Doon po ang bagsakan na itlog. Ang nag-iisang municipality sa Metro Manila. Lahat po kasi city na. Ang Pateros, municipality pa rin. Napag-iwanan na. Kulto ang MCGI, hindi religion. Nako, grabe. Sabi ni Creep, kulto daw ang MCGI. Papayag ba yung mga taga-MCGI dyan na kulto kayo? Kaya sa bagay, sabi naman ni Brad Eli, kulto talaga ang MCGI. Masidhing pananampalataya sa Panginoong Jesus. Naging fanatic. Opo. So kahit po yung mga miracles sinasampalatayan na nila. Naglakad sa tubig si Kristo. Paano kaya naglakad sa tubig si Kristo? Sayang din nila naabutan ng mga apostol yung bilog. Gin bilog. Nako, baka naging lasinggero. Taga Cavite po, pero nag-deliver kami sa Pateros ng putik para sa itlog na maalat, sabi ni John. Okay. Opo, doon po nakakabili ng maalat tsaka balot. Masarap yung balot. Totoy Bibs, re-regaloan kita ng balot. Dalawang dosenang balot. Send mo sa akin address mo. Libre na lang, sagot ko na. Lagyan ko pa na asin.
Joke lang, bawal yan sa MCGI. Opo. Ako po, minsan lang kumain nun. Nung naging MCGI ako, hindi na po ako kumain ng balot. Tinakot po kasi ako doon. Sila ang Antichrist. Sino po ang Antichrist? MCGI? Pasok mga Axe Gang. Nako, grabe. Yung ba yung may sumasayaw pa, Axe Gang? Yung parang theater, musical, parang musical. May ganong movie, may hawak na mga palakol tas sumasayaw. Shaolin Soccer ba yan? MCGI ka po pala, INC po ang Antichrist. Ay, grabe ka naman, Rene Joe. Magagalit sa'yo mga INC. Simula nung lumabas ako, takot pa rin akong kumain ng balot, sabi ni Hot Stepper. Opo, tinakot tayo eh. Hindi naman ganun ang Diyos eh. Hindi ganun kababaw eh. Bakit ka naman i-impyerno dahil kumain ka ng balot? Magalit yung ako may kilala Dikon nakain ng balot pag wala sa lokal sa lola ko nabili. Diako no, kumakain ng balot sa lokal? Pambihira. Shoutout daw ang dating landas. Wag mo i-livestream to, pambihira ka. Livestream ko na, nila-livestream mo pa. Palakol Convention Center. Ay, grabe. Asa na yung mga MCGI dyan, mga tagapagtanggol? Opo, hindi pa yata na-explain yung kapatid kasi yon yung na malakol. May sayad yata sa ulo, kaya dinedenay nila na kapatid. SPBB means sa palakol binawian ng buhay, sabi ni You Will Die. Nako, yari ka, You Will. Mortal kang kaaway ni Totoy Bibo. Ang dating landas, kumakain ka na ba ngayon ng balot, Brooks? Well, hindi ko siya favorite. Kung wala na akong makain, siguro kakain akong balot. So far, saka wala namang bumibili ng balot dito sa amin. Hindi ko siya intentionally bibilhin, pero why not, diba? Wala naman akong hindi na ako sakop ng doktrina. John Dexter, naalala niyo ba yung aral na bawal manood ng sine? Opo, bawal po talaga sa MCGI. Upuan po ng manlilibak yan. Yung sinehan, noon kasi maraming nag-aano sa sinehan, nagchuchok-chak chenes. Siguro si Bes nanood ng sine minsan, naka-experience siya ng ganon, in-apply na rin niya sa buong kapatiran. Ganon siya kalakas. Pero ngayon pwede na yatang manood ng sine. Salamat sa Diyos po, sabi ni Rene Joe. Hindi po ako MCGI, mas tiwala ako sa inyo kasi nasa Biblia ang turo nyo. Wala po akong turo. At agnostic po ako, Brad Rene Joe. Pero maalam kami sa Biblia. Tanungin mo si You Will Die. Gumagamit pa rin kami ng Biblia to debunk those believers. MCGB po ba kayo? Ay, hindi po. Hindi po ako aanib dun sa iglesia ng mga replay. Amid. Hi, ask ko lang kung ano masabi nyo kay Brad Willie. Ay, si Brad Willie po ay mukhang mabait naman siya, kaya lang parang lumaki ang ulo niya na siya ang nakakaunawa, kaya nagtayo po siya ng iglesia niya. Pero okay lang po, mukhang mabait naman po siyang tao, kaya lang naging part lang din siya ng delusion sa Bible. Kaya po nagkawatak-watak ang
pamilya niya. At advice din po ni Brad Eli na ano siya, makipaghiwalay si Sis Jane sa kanya dahil kalaban na raw ng Iglesia ng Jews. Hot stepper, baka kasi makita niya si Bes sa sinihan. Ay, wag naman po sana. Opo. Pwedeng manood. Sabi ni You Will Die, basta bayad ticket kay KDR. Opo. So, bawal ang sine. Dati nga, nirecommend nila. Mag-download na lang po ng sa torrents kaysa po manood ng sine. Eh, ang ibig sabihin naman ng ano, yung manlilibak is yung bang mga chismoso nagkakalat ng mga kasinungalingan. Eh, wala namang ganun sa sinehan. Hindi nga nagsasalita yung mga tao doon. Tahimik nga eh. Ano ba namang aral yan? Po, sugo yan si Broccoli. Eh, paano ako makapangaral kung hindi ako sinugo? Joke lang. Hindi pa ako sugo. Sogo ako, sogo. Salamat sa pagtugon. Binigay na daw kay Satanas si Willie. Opo, siya lang po ang binigay kay Satanas sa buong mundo. Galit na galit si Bes. Siya lang po. Ayan, may nagre-request si Serex. Asawa ba si Soriano at Talagang Yuri? masama ugali ng best na yan, ng Broccoli. Oh. Talagang nagpapalaganap. Sa demonyo kasi yan, si Best. Grabe naman. Oo. Ba't mo nasabi? Ay, talagang maraming ginawang kalokohan yan eh. Tapos tumakbo na lang bigla, hindi hinarap, di ba? Ganon kasama yung sugo na yan. Kung talagang ikaw ay malinis, haharapin mo yan. Harangan ka man na sibat, di ba, Broccoli? Ay, oo. Kung honest ka, di ba? So, kung alam mong sa'yo ang Diyos, bakit ka matatakot? Di ba? Opo. Eh, wala. Tumakbo. At nag-ano pa, nag-excuse. Si Best, bagay na bagay ang pangalan Best dyan eh. Baklang Eli Soriano. Ayan, magandang pangalan yan eh. Best. Hoy! Okay, Best tawag dyan eh. Napakarami namang masahista sa Brazil. Mamamasahe pa itong si Ulysses para pumunta doon. Diyos ko po naman para magpahilot. Malabo yun. Diba? Sawayin ka daw ng Diyos. So, ayan na. Sige nga, sabihin mo sa Diyos mo ngayon, kidlatan nawa si Serex. Sige nga. Pa-Diyos-Diyos ka pa dyan, Maribet. Ayan ba? Maribi. Nako. Kababae mong tao, Maribi eh. 1 Timothy 12:11-23. Ang babae matutong manahimik. O, diba? Opo, bawal po silang magsalita. Ito na, mga fans mo. Oh, makit na yung mga MCGI dyan. Wilday, yakit ka dito, dali. Si Wilday. Si RJ, Alipin Basa, yan. Akit na kayo, dali. Naku, si Ilipin basta wala namang alam yan. Diyos ko po. Bonak naman yan. Kasama ni Totoy Bibo, pareha silang gunggong. Tama mo na si Dadayaw, iakyat mo dito. Oo, yung matandang mainitin yung ulo. Hindi ka dapat sa TikTok. Oo, naninigaw yun. Narinig mo ako? Oh, RJ. Ito si RJ, Okay. talagang galit na galit to sa mga MCGI eh. Broccoli. Kung Ay, andyan oo. si Elipin, kung nandyan si Elipin, nung isang araw ko pa siya niyayaya ng debate, pwede niyang isama si Totoy Bibo, dalawa sila. Yan, maganda yan. Ngayon, para kasi, pwede din rin na maraming mahilig magdebate dito. Pwede din nating isama yung Dino Baptist. Ay, bobo naman yun si Dino. Patay na nangangaral, nangihingi ng limos. Tapos nakikitara lang pala. Ginagamit lang Diyos para magkapera. Saka si Boy Letra mahilig din sa debate. Baka pwede nating Ay, sino si mapuutong Boy? debate na to. Si Boy Pering. Mahina naman yun. Elipin, nandiyan ka ba? Turuan kita muna ng basic English bago tayo mag-Bible.
Turuan kita ng sentence construction. Balik tayo ng kindergarten. Akit ka Ilipin. Turuan kita ng basic 101 ng English. Ayun. Akyat yung matatapang, oo. Sabi kasi ni Elipin sa Genesis daw, alam mo naman ng sila Elipin, multiple God worship ang doktrina ng mga MCG ay marami silang Diyos. Pero Diyos-Diyosan yan dahil hindi tunay yung turo ng MCGI. Kaya Diyos-Diyosan yan yung mga tinuturo ng mga yan. Ngayon, ang maraming Diyos or polytheism ay isang doctrine of paganism. Yolday, shoutout muna. Akyat ka muna dito. Sa ancient Babylon, sa ancient Kemet, sa Mitsarim, okay, sa ancient Persia, okay, yung mga ancient pagan nations tulad ng mga Greeks and Romans, maraming Diyos-Diyosan yan. Kasama yung doktrina ng MCG ay inakwar nila yan. RJ, no? Sabi nung Maribig, hindi naman tumakbo si Bro Eli, natumbad lang sa kanyang hula na mula sa silangan patungo sa kanluran. Kung hindi tumakbo si Eli, mula silangan papuntang Muntian. Iyan ang mangyayari kay Eli. Akit ka Elipin, turuan kita ng English. Huwag kami Maribig, no? Okay, Kung papatunayan hindi tumakbo ang ko. inyong sugo, mula kanluran papuntang Muntian ang labas ni doon ni Soriano. Oo. Ayaw niya noon mag-indo siya, papupuwitan siya doon. Everyday siyang pupuwitan si Soriano doon. Opo, natakot po eh. Sabi nila yung INC daw ang may kasalanan. Baka daw ipapatay siya. Kaya, Kung siya ay kinasiyahan ng Diyos, hindi siya mamamatay. naku, naglabasan na yung mga kaaway, oh. Lucky Fortune Hotel daw. Nako po. May kapatid kayong Brasilero? Ay, nako. May excuse na sila dyan eh. Di ba sa Brazil lang ang walang extradition. Kaya doon daw ang kalooban ng Diyos na tumakbo. Si Bes. Gusto ko naman. Mga baluktot pala ang pag-iisip ng mga to. Kailangan bago magturo ng Bible yung MCG ay dapat mag-aral muna ng English at Tagalog. Elipin, matutulungan kita kasi nung estudyante ako, medyo masipag ako mag-aral, no? Nag-a-advance reading ako. Madalas ako nagbe-best in English, saka may extemporaneous speech kami. Matutulungan kita. Tingnan mo tong Bible, Elipin, no? Basahin natin yung 27. So God, singular, no? Hindi yan plural. Created man in His, yung His, brother, hindi yan there, so singular din yan. And He created them, brother, yung He singular din yun, kasi kung marami yan, they. Elipin, balik ka muna ng kinder. Pinapatulan mo pa yan si Ilipin, bobo yan. Ay, grabe. Si Ilipin Basa, wala naman alam yan. Hindi, para medyo formal, kasi pinasampa nila ako. Pinasampa nila ako sa platform nila. Recorded yun, di ba Makarios? Ulitin mo nga Makarios. Bobo ba Ano? si Ilipin? Bobo ba si Tatlo silang Ilipin? MCGI, sabay-sabay Ilipin, nagsasalita. bobo ba? Oo naman. Wala Oh, namang... yun pala eh. Bobo ka pala Ilipin eh. Elipin, habang tatlo kayo sabay-sabay kayo nagsasalita nila Totoy Bibo, meron pa kayong cheerer na sumisigaw ng bakla-bakla. Para kayong kulto eh. Anong parang kulto, RJ? Kulto pala, kulto, nakalimutan. Kulto talaga, opo. Kulto. Kulto naman talaga yan. Elipin, mga ilang araw na yung lumilipas, no? Nasaan ba si Ilipin natin hindi ko nakikita? Diyan, sa baba, baka binlock ka. Sa baba. Baka bilinak ako.
Ilipin bakla ka naman pala Ilipin katulad mo yung sugo mo Ilipin, umakit ka dito kung matapang ka. Ilipin, gusto mo ipakain kita sa Kristo ko? May Kristo ko dito, pakita ko, gusto mo? Nakakatawa to, Eddie Boy si Elipin, di ba? Oo. Hindi namin sinasabing mali kayo, ano yan? Marivide, Belen, mahirap basahin ang pangalan mo. Sabi ko sa'yo, Maribidi Belen, ang babae matutong manahimik. Marivide Belen, Marivide Belen. Ilipin, alam mo ba kung kailan na-compile ng Catholic yung librong ginagamit Wait ng lang, RJ, reference? wait lang, RJ. Sabi niya, pero sino yung mga taong laging galit? Bakit? Kami ba yung nakabasag ng pulpito, Mary B? Mary B? Alam mo ba yan, broccoli? Yung nabasag yung pulpito sa sobrang galit. Oo. Binasag. Grabe. Iyak pa ako nun, no? Iyak pa. Kaya nga, pero sa high blood, nabasag yung pulpito. Oh. Sino yon, Mary B, kung kilala mo? Sino yung nakabasag ng pulpito? At saka kailan yon, kung alam mo? Baka hindi niya inabutan yun. O, sino ba yung laging galit at nakabasag ng pulpito? Baka jowa mo si Ilipin Basa, Maribi, pinagtatanggol mo. Baka may lihim kayong nakikita. Maribi, sabihin mo na. Mga kaimoralan nyo, Maribi, ginagawa nyo dito sa TikTok. Oh, alam mo ba itong si Soriano ng hula? Ang sabi niya, darating daw ang panahon, ang mga kapilya daw ng INC ang nakalagay for rent. Ay, grabe. Talaga? Parang baliktad, yung nakita ko sa may bandang papuntang Tarlac ay for rent. yung local ng MCGI yung for rent. MCGI for rent. Sabi niya MCGI cares for rent. Diba? Ano yun, anniversary na ang dating daan yun eh. Ay, hindi pala, yung pagkatapos ng suspension, yung dating daan sa SBN pa yun, broccoli, no? Pumunta yung mga kapatid sa Apalit. Sinorpresa yung matanda, si Soriano, no? Galit na galit ng Soriano, no? Basta salita sa pulpito. Alam mo yung parang rally, maraming flag, maraming banner. Sumigaw-sigaw yung matanda, sabi ng matanda, darating ang panahon, ang mga kapilya nyo nakalagay for rent. O, sino kaya ngayon ang mga may lokal na ang nakalagay ngayon for rent? Nakalagay nga doon sa harap ng bahay MCGI cares tapos sa may gate for rent. Diyos ko pa naman, Marivil, huwag na tayo magbulahan dito. Yung Iglesia ni Cristo, ang gaganda ng sambahan nila. Yung itong grupo ni Eli Soriano, nakita ko meron yung parang apartment, tapos nasa second floor, may bubuksan kang gate, ayun na yun. Parang apartment na nirentahan. Ganun yung Huwag na tayo magano doon sa ganda kung kulturan ano nila. yung magandang kapilya or ano yung pangit. Ang doon na lang tayo sa fact na si Soriano, sabi niya, darating daw ang panahon, ang kapilya ng INC, nakalagay for rent. Pero hindi nangyari yun. Nangyari yun sa MCGI. Mahina mag-recruit yung MCGI. May nakapansin, Makarios, yung mga lokal daw ng ADD ay laging nasa second floor. Tapos yung ibaba, it's either beer house or spakol. Ay, naku. Ano yan? Kung ganyan pala, Nakalokan ba? nalibla ko, broccoli, mukhang masaya doon Oo. Oo. Massage ka muna bago sumamba. Uso yan sa Caloocan. O yung sa yung dating lokal ng Cubao EDSA. O, ayan. Nasa baba, inuman yun. Di ba? Katabi ng Jollibee tsaka Mercury Drug. O. Katabi Oo. nyo sa hotel. Doon kasi yung mura, ang renta. Wala kasi silang pambayad. Pero yung kay Dirac, ang ganda-ganda. Pero yung dating lokal ng Sogo Cubao, EDSA Cubao, no? Yung sa may kanto ng EDSA mismo at ng Cubao. Ayun, inuman Oo, yun na. iyakin ka daw Makarios, sabi ni Lipin, Ay, inan-block na ako ni Ilipin. Inan-block na ako. Ayan, nakikita ko na siya.
Hindi kami iyakin, Lipin. Katotohanan niya, kayo yung umiiyak. Sino ba yung galit na umiiyak lagi sa pulpito? Kami ba? O yung nagpapaawa sa pulpito na umiiyak? Kami ba? Yung Yowel daw yung bagong lublob. Kalabaw ba yung sa Ilipin at nilulublob? Bagong lublob, hindi niya naabutan yung paiyak-iyak ni Soriano na nang nakadextrose. Lalabas ng stage show, may bit-bit na dextrose. Tapos iiyak. Hihingi ng pera. I-chat mo lang ako kay Lipin na kahit nagiinom ako, i-chat mo lang ako para madaling maibasura yung aral nyo. Oo po, wala kami pambayad sa mahal na renta kasi ginagamit namin ng pera sa mga charity. Okay. Wala kayong pambayad sa renta pero napakaganda ng KD Rock, saka ng Morong Stop. May time magpatayo ng coffee shop, may time magpatayo may pera magpatayo ng adventure camp, may time at pera magpatayo ng resort, pero walang time magpatayo ng mga magagandang lokal. O sabihin natin maayos na lokal. Yung charity nyo, charity ba yung KD Rock? Hindi kayo makapasok doon na hindi nagbabayad eh. May libre Hindi sa sure yan. Arios eh. Pwede ba sakayin Sure. papuntang Baguio yan, Mari? Ha? Libre daw yung sakay. Papuntang Baguio, pwede ba yan? So yung Sakayin hospital, natin, sayang naman, mga Rios. alam mo, ginawa nila yon to retaliate para magpabango. It's not even, the main purpose of that is really not charity. Katunayan, broccoli yung transient house? Saan Naalala yan? mo ba yung transient house? Kamalapit Hindi. sa may UNTV. Yung for the elders. For the Hindi, yung elders. transient house. Iba pa Ay, yun, iba pa yun. Hindi ko lang. Hindi mo naabutan. Transient house. After 1 year, hindi nyo kayang i-sustain. Hindi binigyan ng DSWD ng permit. O kung binigyan man ng permit, hindi nyo kayang sustain. Kasi napakamahal mag-maintain. O, nasan ngayon yung... It's about the money. Transient house pa lang. Paano pa yung hospital? Saan kaya huhugot? Ay, Ilang beses na inattend yung nadulas si Totoy Bibo. Sabi ni Totoy Bibo, si Besh daw, si Baklang Eli Soriano, nangutang daw sa Bombay. Share ko lang sa inyo, Mac, no? Broccoli, no? Share ko lang sa inyo. Rinig ba ako? Go. Ayun. Subukan yung ipa-check sa Dole yung kung may permit yung rehabilitation ng oval, ng pasalamatan. Wala nun. Oo. Pero napapatrabaho sila. City permit? City permit ba yan? Ay, grabe. Oo. Walang walang permit yun. Yung rehab ng oval, pati ng pasalamatan. Ito na lang yung challenge ko, Eddie Boy. Maglabas sila ng audit na nagbayad sila sa mga trabahante nila. Dun sa mga private na enterprises nila. Nagpasweldo sila. Wala nun. Yowel Yung daw, KDR, di ba private enterprise yun? Hanapin nila ng mga payslip kung paano naitayo yun. yung tanong ako, Yowel Day, may kilala kasi akong babae, MCGI, pero nagtatrabaho sa Ispakol. Pwede ba yun? Nako, Sino yan? Pwede ba bawal yun? yun. Sabi niya, hindi naman daw siya mapapakain ng MCGI, trabaho naman niya yun. Pero yan lang, no? Kung gusto nyo ipaano nyo sa Dole yan, wala silang may papakita. Iko-cover nila, sasabihin, yung sa isang company, no? Yung kung tawagin nila yan, 1,000 years company, no? Yung ATY Construction. Ayun ang ipapakita nila. Pero, tingnan nyo yung list ng mga workers, ng mga trabahador. Wala doon. Lalabas ghost employee yung mga nagre-rehab ng oval eh. Ay, nagpinapasahod daw, sabi ni Maribio, Yowel Day, Ito na lang tanong ko, Eddie Boy, tsaka Broccoli, tsaka sino ba to? Serex, tsaka RJ. Magkano ang ticket sa Araneta kapag manonood ng Wish Date? Mga Wish concert, kaya itong Wish, dapat hindi sila suportahan yan dahil yan ay galamay ng kulto, no? Or ba't hindi yung pinapakinggan eh? Malaki yung mga kasalanan yan sa tax eh. Magkano? Ang yung VIP ata umaabot ng 15,000, no? 15 mil. Yung lower box, magkano?
pinakamura ata dyan, 2.5. Gen Ad 2.5, ata. 2.5. Alam mo ba, pag ikaw na membro ka ng MCGI, mag-aambag ka 2.5. Ang ibibigay sa yung ticket, Serex, alam mo kung ano? Ang nakalagay, yung sa price, 0. Para sa tax. Oo. Para walang amusement tax na babayaran, no? Oo. So, may ticket akong hawak, oh. Mm. Ito, nangyari to noong December 26, 2023. Smart Araneta Coliseum. Oh. Lower box. 0 yung nakalagay. Oh, parang wala silang bayarang tax. Manduro. Hindi ba malinaw na pangloloko sa ano yung gobyerno at tao? Ang mahal naman ng general admission nila, 2.5. Hindi, Serex, ito yung malupit. Sabi ni Jesus, sabi nung Kristo sa Biblia, ibigay ang dapat kay Cesar, di ba? Oo. Ito, tinatakasan yung tax. Ang sabi pa nga niyan, Mac, di ba? Pasakop kayo sa mga namiminuno. Ibig sabihin, yung ticket Kasi yun ang realidad, yung simbahan, kasabot niya yung gobyerno. Kaya yung simbahan, yung Jesus Christ, pinuput niya yung gobyerno. Ang malupit pa nun, RJ, mula sa Bible, Bible exposition, napunta sa Wish concert. Napunta na sa ano. Meron pa nga, di ba? Hindi naman sa pagano yung SB19, di ba? Nag-topless yung mga yun sa performance nila. Pero ang pinapatangkilik yun sa mga Kristiyano at Kristiyano, yung mga youth ng MCGI, di ba? So medyo tagilid, di ba? Bakit mo ini-endorse, di ba? Bakit mo ini-endorse yung mga nagta-topless na lalaki? Oo, dapat hindi. Ang tanong ko nga, di ba, sa Reddit, itong nakaraan lang, itong, alam kong nung Sabado ko ata pinuson, ano ang pinakamahalagang cultural contribution ng MCGI? Yung INC, sure na marami yan. Maraming cultural contribution yan. Kinikilala nga Yung Katoliko, ganun din. Yung mga born again, yung mga Adventista, may mga cultural contribution sila sa society. Yung MCGI, bukod sa ang dating doon, Meron naman siguro, Mac, no? Yung katulad nung sa KD Rock, no? Naipatayo yun gamit ang gamit ang mga volunteer lang So, spirit of volunteerism. Agree ka? Volunteer lang mga bumanat nun ang ano naman, ang exemption ko doon, yung unique lang sa kanila. Kasi yung charity works, Unique lang sa kanila. Di yung restaurant na pwede ang alak kahit bawal sa doktrina nila. oo. Nightclub, di ba? Saan banda yun? Saan banda yun? Mapuntahan natin. Sa Brazil, sa Florianopolis yun Yun sa 52. Hindi, iba pa yung Area 52. Yung sa lugar. At baka hindi, eto ba Mac, alam mo ba, meron silang hotel. May hotel sila sa Brazil. Hotel, legit na hotel. Baka doon sila nagpupuwitan ni Bes. Natuwa nga ako sa sinend sa akin ni Broccoli ng video Daddy. Tinawag na daddy. Gagi, legit yan. Hindi ko narinig ko daddy. Ganito yan sa Rex, no? Para may context lang, no? Ang sabi ni Soriano doon sa kay Ulysses, no? Kasi meron siyang parang anak-anakan, di ba? Si John, di ba? Ang sabi nung matanda, Daddy, nakita mo ba yun? Ayan, meron tayong recording niyan. Video and audio recording. Maganda yan Interesado ako dyan bro. Isesend ko sa'yo yan. Meron ako nun Nako, Ilipin. Lipin, paano kami natalo ayaw mo humarap ni KDR? Hindi, kasi siguro natalo tayo sa sa lugaw, no? Kasi hindi naman tayo nagpapalugaw. Wala sa lugaw. Nagpapalugaw ako Ay, papalugaw ka ba? Ako, ikaw hindi. Yung lugaw ko may goto. May champorado sa akin Paano kaya tayo natalo, no? Hindi naman tayo humarap sa kanila. Kung ikaw lang din naman Lipin, isa kang tanga. No? Diyos ko, ano yung pinag-usapan natin, di ba nito na Lipin? Yung sa... Yung Red Sea. Yung katangahan nyo sa Red Sea. Historical daw yung pagiging pula ng Red Sea. Ano yung Epuwer? Epuwer ba yung ginamit? Epuwer papyrus daw. Ang nakalagay sa Epuwer, ilog ang ginawang pula, hindi dagat.
Di naman Red River eh. Red Sea nga yan eh, di ba? Di ba, Red River. Sagad sa buto yung katangahan nito ni Elipin eh. Meron pa sa akin Haman Mak eh. Sabi niya, patunayan ko daw na hindi totoo ang Diyos gamit ang Biblia. Ay, Ay, ako debate. kaya ko yun. Lupit ng katangahan eh, no? Mamunin lang ako nito nilipin. Patunayan ko hindi totoo ang Diyos gamit ang Biblia. Ay, Diyos ko. Pinumakit ka na. Akala ko bang matapang ang hinayo pa ka. Makit ka dito, Ilipin Basa. Eh, maganda nga yan si RJ. Oh. Meron kasi silang topic na ata eh. Lalabanan ko yan sa ilipin. Gagamitin ko ang Biblia. Patutunayan ko hindi totoo ang Diyos niya. Ginawa na yun ni Sir Kim, ah. God cannot exist. Ay, According hindi. Iba yung sa akin, broccoli. Di ko pa Ay, ba? naririnig. Pa yan? Mga hiwaga yan, Brox. Narinig ko ni Eddie Boy eh. Nako, Elipin. Kumasa ka na kay Macarius. Oh, formal. Ayusin natin para hindi tayo nagsisigawan ng lipin kasi doon kayo magaling, doon ka mahilig, 'di ba? Formal tayong debate. Bagay, Boss Mac, no? Para may idea ka lang, no? Kung napanood mo na yung usapan nila ni Revolver, isang INC no, sa Revealers. Unang tanong pa lang ni Revolver, hindi na nakasagot yan eh, sa Elipin. May video tayo niyan, no? Hindi to chismis, no? Unang tanong pa lang sa kanya ni Revolver, nangatog na tuhod, nagsisigaw na, hindi na sumagot. Ako po, Ilipin. Ano ba? Ay nako, Eddie Boy, madali itong talunan, ano? Doon sa latag ko. Oo. Nilipin, pakayatin mo kasama mo na si Daddy yung na na mainitin yung ulo. Eh, Diyos ko, baka Ay, hindi ba kami yung laging galit, Serek? Si Daddy Yo ba? Yo, baka mamatay yun dito sa TikTok. Si Lipid. Mga wala naman kayo ambag. Ambag nyo sa pulis. Kailangan ng pulis. Eh, magkano sweldo ng pulis? Hindi, may ambag sila doon, Mac. Alam mo ano? Eh, hindi pa nagagawa ng kahit sinong relihiyon to sa mga polis. Minasahin nila. Oh, minasahin nila yung mga polis. Yes, paglingkuran, pinalikuran. Magaling si chairman sa debate, no? Nakakalito talaga kausap ni chairman. Naalala ko tuloy yung video ni Rodel at saka ni Ramil Parva. Ilipin, pagka nakipag-debate ka, mag-helmet ka para hindi ka tamaan agad. Oo. Para hindi siya agad ma-headshot, no? Oo. Gusto mo pairamin kita, Ilipin? Hayop ka, pairamin kita, Ilipin. Ito, medyo matibay-tibay to, Ilipin. Hayop ka, para... Ay, alisin mo na ako dito, broccoli, ay. Ilipin, matibay-tibay itong papahiram mo sa'yo, Ilipin. Mabigat, Ilipin eh. Pasensya ka na. Ito, Ito kasi Ilipin. on fix. Meron silang agenda kung bakit PNP yung gusto nila. Ano pang gusto mo, Ilipin, para hindi ka tamaan? Mabigat po talaga. Ay, maganda, yan? Issue yan? Serex? Pinagawa lang to. Ito. Pinagawa niya lang. Hindi, ito Kevlar. Kevlar to. Issue yan, yung Kevlar. Hindi. Sariling pera yan. Investment yan. Ito yung issue. Ito. Ilipin, matakot ka, Ilipin. Diba? Magpa-party list na naman sila? Ano na yung yun? Bagong henerasyon. May Mac, dito ka na. Si Broccoli. Yung kadala-dala talaga yung kuya nyo, no? Sabi pa naman Mac ni kuya nila. Eh pag ayaw magpatanong ng teacher mo, bopols 'yun.
Ay, ayaw niya magpatanong, so bopol siya. Parang ganun, no? Mas matalino ata si Ilipin kay Kuya. So, talino si Totoy Vivo. Unlimited question eh. Limited question. Oo, naniniwala ako kay Totoy. Unlimited question. Itong isilipin, unlimited question kaya. Kung baka yung espiritu ng matanda kay Totoy Vivo, lumipat. Wala si Ilipin eh. Isang tanong pa lang ni Revolver na milipit na eh. Oo. Kaya hindi pa pwede yung unlimited question kay Ilipin. Is unang tanong pa lang na milipit na. Totoo ba yung nangyari kay Dinky Do? Talaga ba naubos pera bago Lang eh, di ba? May mga magagaling pa bang debatista ang MCGI ngayon? Bukod yung... Wala. Actually, Sir Rex, maraming magagaling na debatista. Ang kaso lang, pinagbawal na. Kumbaga itong mga ito, yung mga matitigas talagang ulo, no? Bawal na sa kanila yun. Lugaw na kasi. Papakain na lang sila. Yan ang debate sa kanila. Debating walang kibuan. Wala na, no? Ano sabi dyan ni Elipin Basa? Iba na daw ang panahon ngayon, you will die, at sa panahon noon. Espiritu ni Kibuloy ang lumipat kay Kuya. Yun ang sabi ni kay Kibuloy, diba? Kaya hindi siya nakikipagdebate kasi iba ng panahon ngayon. Wala na sa sa church age. Wala na sa church age. Nasa Ang age. tawag dyan? Ang tawag ba kayo ni, replacement ba yung si Rason o Vicar din yan? Sugo siya. Sugo yun. Vice. Parang ganun. Vice Sugo. Pwede pa yun. Yung Vice boys. Sugo. Sugo. Guys, patambay lang nga, pasensya na. Sige lang. Ito diba MCGI ito si Pikes? Oo. Hindi ako IFCI. Kamarkada ko lang si Totoy. Si Defender, si Diba BBM ka? Ano? Diba BBM ka? BBM supporter, oo. Oo, diba? Nagkita din tayo. Dito siya kahapon sa BBM. Ano na? Nandito kahapon sa BBM. Talaga ba? Oh, Air Force Day kahapon. Campus eh. Nasa site siya sa basa. Ngiwing nga eh. Spike. INC yan, si Spike. Ano yun, Sir Rex? Ano daw? Ngiwing. Ngiwi. Oo. Wala. May live sila may live sila Totoy kanina. Galing nga ako doon kanina sa live nila Totoy. Parang medyo nagbabagong buhay na si Totoy. Medyo Ay, 2,000 daw oh. Pwede ba? Ito ang nakakatawa dito sa mga to, Mag-aaway. Ito mga MCGI. Mag-aaway, masusumbong sa admin. Matatahimik ng ilang linggo. Tapos mag-aaway na naman. Tawag dito no, Mac. Si Totoy, kinausap na ni Mel Magdaraog yan, tsaka ni Aga Kaakbay. Kinausap na yan. Hanggang ngayon patuloy pa rin sa pagiging bida-bida niya dito. Ibig sabihin mo bawal mag-abuloy si Totoy. Dapat kung siya ay suspendido, no? Oo, suspended, bawal mag-abuloy, no? Kung ako kay Totoy, magtayo na lang siya ng sarili niyang iglesia. Ang maganda diyan, Mac, yung tinatanong ni Kuya Adel sa Facebook, no? Kung magkano ba ang share ni Totoy sa mga wish date. Baka naman puro lang siya daldal dito, hindi naman siya tumutulong sa gawain nila. Ito kasi yun, Serex. Ito kasi yun. Kapag isuspendido ka, bawal ka mag-abuloy, di ba? Oh. Pero, pwede kang share sa mga project. Ang labo naman nata, no? Pwede ba? Halimbawa may pa-target sa sa concert, yung may pa-target, pwede din siyang mag-share. Pero bawal lang Oo, pwede. Mas malaki yung pa-target kaysa sa abuloy, di ba? Basta hindi abuloy. Basta hindi mo ihulog sa box. Di Ihulog ba? sa Di ba? Wala broccoli. Ayan, si broccoli mong gagawa. Ano pala yun? Parang wala din pala. Parang wala din. Curious ako dun sa buhok. Ano bang talata yun, Jubilda, yung sa buhok? Ba't bawal gupitin? May talata daw yun eh. Nasa unang Korinto. Anong sabi doon? Actually, ang sinasabi lang naman doon sa talata, no, kung babasahin mo yung buong context, hindi buhok ng babae tinutukoy doon, kundi belo. Yung pantakip. Yung panlambong.
Oo, panlambong. Ito, kahit mga biblical scholars, alam to eh. Sila lang naman ang nagpakahulugan yan. Ginaya kasi yan ni Bes sa doktrina ng Anglican Baptist. Yung bawal magpaputol ng buhok ang mga babae. O, hindi sa kanya galing original yan. Actually, bago ang panahon ni Bes, sa Suhay, Belo. O yan, Belo. Totoo yan. Sa panahon din ni sino yung bago si Perez? Ora. Si Ora. Teofilo Ora. Belo rin. At saka nakalagay lang doon, ang babae kailangan mahaba ang buhok. Hindi sinabi doon na bawal magpagupit, no? Oo. Pwede ka na siguro magpagupit, pero on a certain level. May tanong ako sa inyo, nakatikim na ba kayo ng MCGI? Kasi you will din, nakatikim ka na ng babaeng MCGI? Paano natikman? Anong tikim yan? Yung... Curious ako kung talagang mahaba yung bulbul nila eh. Hindi, actually ano yan tawag dito Mac. Alam mo ba Mac yung ano nila dyan, resolution nila dyan na kung pwede bang mag-ahit ng kilay o ng kung ano. Pati yan bawal eh. Oo, alam mo ba yun Serek? Ano, Mac? Bilang ikaw naka-experience, you will die. Mahaba ba talaga? Hindi eh. Hindi. Hayop ka. Sa sobrang brutal kaya natin, magtayo tayo ng corned beef silog sa harap ng apalit. Oo, yung pure foods, no? Oo, pure foods. Magharap tayo tayo ng chaos doon. Ang malupit pa dyan, Serex, no? Dagdag ko lang, no? Yung lahat ng mga listahang ng restaurants na pinagbabawal nila dahil daw halal. Lahat 'yon dineclare na ng halal certified governing body sa Pilipinas na hindi halal. Pero wala silang update. Bawal sila sa McDo. Oo. Bawal lahat sila. Ang pwede lang KFC. KFC? Sabi sa KFC, na daw sila ng halal foods. Yun, mananagot na sila. Kaya lang naman nila kasi ginawa yung na yan, pagbabawal na yan, para meron silang ibang aral, di ba? Para ma-entice yung tao na, iba tong doktrina dito, talaga nagpapahalaga sa aral ng Diyos, parang ganun. Secondly, meron silang negosyo kasi na kailangang ipatronize, tangkilikin. Sabi nga ni Chairman, Boss Mac, captured market, di ba? Ang mga kapatid. Captive market yan. Nadulas lang yun. Nakita na ba si Chairman Broccoli? Nakita na may isang picture nasa Nueva Vizcaya. Pero hindi siya masaya. Hindi man lang nakangiti. Lagi naman ganun yung si Chairman eh. Si Mamot ang nakikita ko lang madalas ngumiti dyan, si Rodel. Tsaka si Malyari, dahil ang sarap po, kuya. Closet na yun siguro, si Chairman. Laging binubuli yun, di ba? Kawawa. Ayun lang, Brox, no, yung tablahin siya, no? On air, di ba? Hinahanap mo sa akin, sabi ni Koya nila, di ba? Hinahanap mo ba sa akin yung katulad ni Brad Eli? Yun po yung pag-asa ko. Diba? Natameme siya sa pagsagot, di ba? Oo. Mga putuli. Sino natameme, kuya? Si Chairman, natameme. Natameme si Chairman, si Roland Ocampo. Sabi? Oo, kasi ang niya, sabi niya, ang pag-asa daw niya at ang pananampalataya niya, lilipat yung espiritu, di ba? Nung Soriano dito kay Rason. Ang sagot naman sa kanya nito ni Rason, on air to, no, sa pagkakatipon to eh. Wag mo sa akin hanapin yun, hindi ako mag-aaksaya ng panahong magkalkal ng mga hiwaga. Diba? Mag-aaksaya ng panahon? Oo, sabi niya, may recording tayo niyan. Hindi naman tayo dito nagchichismis eh. Legit lahat ng mga statement na yan. Logically, puro nagsayang ng panahon si Bes. Oo, sabi nga Brox, di ba, kung familiar kayo, no, sabi niya minsan, kaya talagang marami tayong itatama, sabi ni Rason, di ba? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, maraming mali, di ba? Maraming mali.
Oh, sabi niya kasi marami tayong itatama. Yung sabihin yung dating practices nila, yung dating mga doktrina nila, marami palang mali. Kasi marami silang itatama. May tanong ako dyan, paano yung mga namatay bago mamatay si Best na nakagawa ng itatama? Ano mangyayari? Di nanatili sa paggawa ng mali, pag ganun? Kung may itatama pala. Oo, nagsayang ng panahon. Parang useless lang. Di ba? May palusot sila dyan, no? May palusot sila yun, nasa talata ng Isayas, no? Yung namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa, which is yung paggamit nila nung talata, misrepresented naman, no? At na-misquote. Hindi naman kasi tungkol sa mali. Unlike sa kanila na talagang may mali naman talaga, tapos ginagawa nila, sasabihin nila na mali. Ay, Diyos ko. Nagsayang. Ayun lang itigil mo yung exposition, itigil mo yung debate eh. Ibig mo sabihin yung buong legacy, 'di ba? Yung buong legacy ng matanda. Wala pa lang kabuluhan 'yon, 'di ba? Meron pa bang dating daan? Or itanong mo kay Soriano? Wala na. Wala na. Kasi ano eh. Wala na kahit sa website eh. Wala na nun, 'di ba, Brox? Kaya Wala na yung mga lumakas ang video. ito real to, kaya lumakas ang ADD no nung panahon na yon. Mahusay sumagot si Brad Ellie, so itanong mo kay Soriano. Maraming humanga talaga sa kanya, kaya maraming umanib. Kaya ko ngayon kung ano ang panibagong ano ni Kuya Daniel. Kasi Okay. Ang kaso nga lang ngayon fix yung mga tao, meron ng internet, pwede na magreferensya yung tao. Ang tao natututo na ngayon, no? Sabagay. Kumilatis kung ano ang fallacious sa hindi fallacious. Mm. 'Di ba? Kahit Si ngayon ano naman eh, no? Si Ernie Baron. Ano? O, tinatanong lang din naman si Ernie Baron, di ba, namamangha yung mga tao. Pero Oo. kung isi-search mo yung, kung gagawin mo yun ngayon, isang click na lang, may sagot ka na. Oo. Sabagay, oo. Kaya nga ang punto nga nun, Mac, fix. Kapag nung panahon kasi na yun, wala pang kamalayan yung tao, 'di ba? Pero ngayon, balikan mo ngayon yung mga isinagot niya sa mga tanong, no? Pag-aralan mo, magkaroon ka ng background sa theology, tsaka mag-research ka historically. Makikita mo, mapagtatanto mo. Ito nga ang portion nila Brox, no? Nakikita kong pinopost niya sa TikTok niya. Makikita mo kung na walang bearing pala yung mga sagot niya dati. Tsaka purong interpretasyon niyang sarili yun. Kumbaga sa historical context, sa konteksto ng talata, hindi naman nag-agree sa mga sagot niya, yung talata. Kaya ako, kino-comment ko yung yung mga post na ganun. Sino yun Oo. dati? Si Pastor. Ano yun yung pinapost mo, broccoli na Pastor? Ed Lapis? Ed Lapis. Di ba, merong libro sa Ed Lapis na na tinutulig sa niya si Soriano sa mga mali niyang sagot. Oh, di ba? Katulad ng latest post ni Broccoli, no, nakita ko lang kasi kanina. Yung talata na magpatuloy, yung nasa Roma, sa 12. Yung Oo. magpatuloy tsaka magpatuloy. Yun lang, maling-mali na agad din eh. Kung talagang yan, sugo ng Diyos yung mga yan, di ba? Dapat doon lang sa paggamit ng salita, marunong makaunawa, di ba? Kaya Oo. sa nang palpak eh. Aral yun. Noon pa yun Oo. ginagamit. Maging Oo. mapagpatuloy. Hospitality pala yun, no? Pagka inintindi mo yung konteksto kasi nung teksto. Ayun ang problema kasi sa kanila, panay interpret lang nung Yung pabagong sa pagkakabasa kanila. ang naiba, imbis na magpatuloy. Magpatuloy yun. Hospitality. Imbis na magpatuloy ang sabi. Ayun, aral yun, no? O nga naiba nga Mga minor pa lang yan, mga minor findings pa lang yan sa part ng tinuturo nila na hindi lapat no sa kung ano talaga yung tamang konteksto pati sa logic. Itong si Milan, no? Isa pa tong tanga, no? Sabi niya, kung kayo yung tama, ipalaganap nyo yung tama. Hindi yung puro negatibo ipalaganap. Ito nga yung tama. Pinapalaganap na nga yung tama eh. 40 ba Ang dating lang negatibo? sa'yo, negatibo. 'Di ba? Ang dating lang sa kanya negative kasi nasisiko yung ego niya dahil parte siya nun. Ay, ang tanong ko doon, 40 ba negatibo? Hindi na tama? 'Di ba? Sabi nga ng Biblia, hindi lahat ng bagay tama at hindi lahat ng bagay nararapat, 'di ba?
Yun, no? Edi lumalabas niyan, Mac. Sa statement ni Bella na to, inaamin niya hindi sila tama. Tama? Tama ba? Sabi niya, Gusto kung niya kayo kasi yung positive, tama. positive lang. Oo. Wala labas pala, inaamin niya, no? Low-key, inaamin niya na hindi pala sila tama. Saka hindi obligasyon yun. Tanda, porque alam mo yung tama, eh, papalaganap mo na. Hindi ganun yun. Ano yun? Messiah complex ang tawag doon. Kasi di ba negative nga against them kasi. Baka kaya ganun sinasabi. Negative against them. Ibig sabihin nun, Fix, kung hindi ka marunong tumanggap ng kritisismo, ang tingin mo, negative yan. Sinisiraan lang kami niyan. Ibig sabihin, confirmation bias yan. Sarado utak mo. Oo. Tama? Hindi kami nagpapatutsada. Katunayan niya, binabanggit, sinasabi namin diretso. Ikaw, baka ka. Ikaw ka, hindi ko. Hindi ka tutsada doon. Kuya mo ang mahilig magpatutsada. Hindi niya mabanggit yung pangalan ng mga tao. Sino ngayon ang mahilig Kailan ba binanggit ni kailan ba binanggit Mac ni Rason si Ulysses, pati yung Reddit. Hindi nga mabanggit Yung yan. mahilig magpatutsada, kuya. Ngayon, hindi niya mabanggit si Ulysses, puro siya patutsada. Diba? Yung papalayasin niya yung mga ayaw sa kanya, ngayon babalik-balik niya. Si Raul pala yun. Hindi kami nagpapatutsada dito. Sinasabi namin ng diretso na walang kwentang tao yung sugo mong si Soriano. Napakasinungaling. Yung kuya mo mahilig sa business kaysa mangaral. Manluloko. Maganda, umakyat na lang si Milan. Akyat ka dali, Milan. Baka brok sayawan lang tayo niyan at kantahan. Yung di ba? Para mabigyan naman ng chance na mapagtanggol yung Si Hamilan ba yan? Si Hamilan. Baka sayawan lang tayo niyan dito. Tingnan mo. False dichotomy pa false dichotomy pa mag-isa. Sige, pag-usapan natin yung Roma 12:13, Milan. Ano yung mapagpatuloy na sinasabi doon? Dali, papatunayan ko mali si Brad Eli doon. Gusto mo unang-una Milan na talata ng Biblia, Genesis 1:1, papatunayan ko mali yan. Kumbaga yung mapagpatuloy doon, ang tinuturo ni Bes to continue, pero ang talagang meaning, hospitality. Yes, mapagpatuloy. Mapagpatuloy pala. So yung pagkakabigkas pala ang medyo medyo mali. Hindi ko sabing daya. Baka sabihin, nandadaya si Batel. Baka medyo mali yung bigkas. Ganito yun, Fix. Hindi, mali talaga. Ganito yun, Fix. Kung hindi mo sasabihin mandaraya siya, parang lumalabas, hindi niya talaga alam yung konteksto. Pero itinuturo niya. Kung hindi siya mandaraya. Isa pa tanga talaga si Milan, Yeah. Yung tama, may samahan ba kayo na sasabing tama? Bobo ka talaga, Utak mo, pang-alipin talaga, Yung pang-slave. Yung kailangan may samahan ka para masabing tama, Isa kang sandamukal kang katangahan. Masyadong strong yan, Mac, Oo nga, grabe. Masyadong strong, Attack mode, Tupa kasi yan si Milan eh. Baka naman may instance na kinorek naman ni Brad Eli yung sa mapagpatuloy. Ilabas nila kung may instance. Baka na may instance naman. Ilabas nila, di ba? Benefits of the doubt ba? Kumbaga. Si Rox, Wait, kamusta daw? Sabi ni Rox, Eddie Boy. Si Rox na hindi nakakaintindi ng ng argumentation. Pero napansin ko bro, nung inilabas yung Area 52 ba yun? Yung Area 52. Iba-iba yung iba-iba yung defense ng mga ng mga member. Iba yung defense ni Totoy Bino. Iba-iba. Defender. Iba yung kay Jared. Siyempre, nagulantang kasi sila nun eh. Parang gulo-gulo sila kung ano talaga yung tamang stand. Napansin ko lang, magkakaiba sila ng pati yata yung kay tagabasag, iba yung defense nila magkaiba. Tingnan mo, bobo talaga si Milan, Anong samahan ng tama? Kahiman sa'yo, ako makinig, diwang mo palang bagsak. Ano mo, bobo talaga. Talina. Ang tinuturo sa inyo dyan sa MCG ay katangahan, Paano maging tanga habang buhay? Ito pa malupet, Fix. Nung lumabas siyang Area 52, tahimik ang kuya.
Patutsada lang ang nilabas. Hindi niya madiretso. Broccoli, tama? Oo. Ang tagal niya sagutin. Hindi pa niya masabi yung Area 52. Paano ba naman siya sasagot doon? Si JR Rason, ano doon? Nakapangalan bilang shareholder. Si Sunny Katan, nakapangalan din doon bilang shareholder. Paano siya sasalita ng ganun? Kung hindi ba naman talaga tong tanga si Milan, yung QWERTY na yung keyboard mo, yung spelling mo ng Jan, Jan pa rin. Diyos ko naman. Ano ba relihiyon ng mga to? Wala. Kailangan ba may relihiyon? Mga bobo pala kayo eh. Hindi ko alam si Fix, ano? Tsaka si Rico. Si Rico may relihiyon, ha? INC ko. Ayan, si daw si Fix. Pero hindi ako yung tipo ng tulad ng sa revealers na nakikipagtaltalan na baka mamaya kasi taltalan niyo ako dito. Hindi ako ganun na. Pasensya na. Yung walang logic ng mga taga-revealers. Hindi mahilig sa logic ng mga taga-revealers. Pero, ganun pa man, kahit walang logic yung mga taga-revealers, itong mga taga-MCGI, hindi pa rin Isang tanong pa nga lang sa kanya ni Revolver tong sa Ilipin. Unang tanong pa lang sa cross-examine, nangatog na, namilipit, sumisigaw na lang. Hindi nasagot yung tanong. Marinig nga daw ni Will. May copy ka. Marinig naman. Meron yan sa YouTube ng Revealers, meron sila. Oo. Meron naman. Public naman yan, kaya hindi pwedeng sabing paninira to. Ayan. Grabe. Ang galing ba naman sa Biblia yun? Parang mabilis siya mahanap yung mga sitas. Yung pala, sablay din pala. Oo nga, dapat umakit si Milan, no? Baka sakali siya makapag-explain dun sa Area 52 na yan. Ako, wala nang pakialam doon. Kumbaga, naku-curious lang ako, doon sa kung bakit yan. Wala na si Rox, lumabas na si Talking Molecule. Buti ka nga fix na curious ka eh. Yung mga member nila, hindi eh. Baka kasi, Nag-uusap na si Talking Molecule tsaka si Rox. ewan ko lang din sa member nila. Ito si Broccoli, di ba na-curious yan? Saka sila Kuya Adel. Kaya nga nandito, medyo nag-iba sila ng pananaw eh. Di ba? Sa akin, curiosity lang kung At sa ko, syempre nag-obserba din ako. Iba-iba yung sagot ng mga member talaga. Magkakaiba sila ng style. Ano fix yung mga narinig mong sagot nila? Yung isa, okay lang. si Totoy Bibo, yung isa, ang sabi ni Totoy Bibo, kasi daw dinoktrina daw sa kanila yung tulungan. So kahit kahit anong topic yan, basta tulungan, mag-ano sila. Meron naman, sabi ni Jared, hindi naman kasama si Brad Daniel. Kumbaga, yun parang government mandated na maging bar, wala silang kaugnayan, yung mga ganon. Tapos meron pang isa, kay Depender yata, yan napag-usapan na sa samahan yun sa pangasiwaan. Parang ganon, magkakaiba sila ng Narinig namin yan, yung government mandated daw yung... Oo, di ba? Tapos binigyan siya ng link na may batas daw na gano'n. Nung select namin yung link, hindi naman gano'n yung batas. Ang batas, kapag may lasing sa establishment mo, kailangan mong tumawag sa taxi. Kaso, si Kuya Adel, Di ba yun yung broccoli? Layo. oo. Si Kuya Adel naman talagang pinapatapos muna niya explanation tapos may ilalabas na panibagong ba't nakapangalan sa ganito ganire ba't nagkaroon ng bar, doon sila nagkakawindang-windang na nasisira yung akala nila tapos na pag nasagot na, pero meron pang inilalabas na panibagong butas si Kuya Adel. Yun Ang kagandahan kasi dyan fix, puro may resibo, dokumentado. May resibo. Hindi ko maalala. Hindi ko alam kung ako lang nakakaalala nito, Eddie Boy Broccoli. Isang pagkakataon, yung PG-13 sa show. Naalala niyo ba yun? Yung kay Milan. Yung business ni Milan at saka ni Soriano. Sabi daw ni Milan dun sa matanda. Ito, alam ko sinabi niya to na bakit daw magbibenta ng alak or ng beer doon. Ang sagot ni Milan ay para po malakas ang kumita natin at mga tagalabas naman daw ang bumibili. Alam ko din Sa labas ako eh. Hindi ako makakita nung video, pero sa pagkakatanda ko,
Ito rin sinabi yung matanda. Na, Pwede ako mag-video sa labas. Ano yan? Sinungaling ka niyan, Macario. Sinungaling ka niyan. Ayun Tapos na ano lang, ano, nakakatanda ko lang naman. may natandaan pa ako, di ba sinabi daw na parang nightclub. Pag ika nightclub, sabi ng isang defender, nakalimutan ko sino yung member ng ng NCR. Pag ika nightclub, dapat may nagsasayaw na babae nakahubad. May nagsasayaw nakahubad. Tapos may pinakita picture si Brother Adel. Sinabi lang ba yun nakahubad kumakanta? Gana pa ang food. Pikes, alam mo ba to, Pikes? Pikes, alam mo to? Carter Town. Saan yan? Saan yan? Bas, Edgar Sites. Sa labas ako. Gana pa ang food. Totoo ba na 25, 11 ang EDCA site? Oo. 11 talaga? 13. Nadagdagan pa yata ngayon panahon ni BBM, di ba? Yung EDCA. Nadagdagan yan eh. 9 lang pala. 9 EDCA sites, not 19. As of March 2024. 13 na, 13. Hindi pa lang na-declare yung iba. Yung 4 pa. Yung 4 new EDCA sites. Naval, Lalo. Ang dami. Kaya daw sa may bandang Ilocos, yung sa may gawing Batanes. Disclaimer ha, nasa labas ako, wala sa loob ha. May record nyo. Xerox. Ako talaga yung mga yan. Ayan, tulad ni ito nagtataka rin ako sa mga to, no? Pinagtatanggol nila yung iglesia nila. Yung mga nasa harap nga ayaw, hindi nagsasalita. Baba ko, kain muna ako. Kung dati, sabi nung matanda, sabihin lang sa kanya, siya ang haharap. Ngayon, kayo ang humaharap. Hindi pa nga humaharap Nagtatago pa din. Kakaiba. May sinabi pa si Kuya Adel. Si Kuya Adel yung sa Wish concert. Si Daniel Rason pala may-ari nun, yung sa Wish yung Wish Bakit daw pinayagan na kantahin yung Jabonga sa Wish? Napa-research ako talaga. Oo nga, kinanta nga yung Jabonga doon live sa Wish. Hala ko. Jabonga. Jabonga, medyo may pagkabastos yung lyrics nun medyo may pagkamahala yung lyrics nun Napa-research ako talaga, oo nga, pinayagan kanta yung Jabonga. Nasa Australia ba ngayon? Nasa Tandang. Nako. Wawa naman yung mga taga-Australia na membro nila. Wala nang pakialaman si Kuya, tingin ko Saka hindi na nananalangin. Yung mga MCGI dyan, sabihan niyo po ako pag nanalangin si Kuya. Never nanalangin yan mula nung umupo siya Talaga ba? Oo. Pero siya nanalangin lagi, di ba? Narinig ko pa dati sa UNTV. Pati nga si Pinoy kasama sa pinapanalangin niya. Di ba? Dati. Oo. Recently, hindi na. Iba na, parang naiba May something, oo. Noon magkasunod pa sila, mauna siya, susunod si Bes. Si Beth. Oo. Yung akala mo tapos na. Biglang may katuloy pa pala. Mani, hindi po sila kawawa. Request nga po nila, dalawin sila. Ganun naman pala, request naman Ganun pala. ba? Kawawa talaga. Sila pa yung nagre-request ng sa kanila, ng manghihingi sa kanila ng pera. Kawawa. Etong request ba na to na dalawin, meron bang katumbas na pera yan? May monetary Yun hindi ko alam, Baka naman lambing lang kumbaga. Yung pa namang lambing ng MCGI, delikado. Delikado pa. Ayun nga, si ano yata yun, si tagabasag ng layata yun. Ewan ko, dinimonyo yata ni Kuya Adel yung utak Paano kapag si Iran yung manalo kumanta, tapos manghingi ng pera, titirahin mo? Titirahin ko yun, kasi sa MCGA lang dapat yung gano'n. Natawa ako. Sabi ko, pagka ako yun ng kumanta, tapos alis na ako doon, alam kong gaguhan na yun. Hindi ata alam ni Manny na itong Broccoli TV ay mga ex-MCGI. So, naglalabas lang kami ng sama ng loob, Saka ang mahirap ditong i-debunk, si Kuya Del yata matagal yatang naging manggagawa kumpara dun sa mga nandito sa TikTok na mga MCGI ba? Oo, regular worker yan. Yun ang mahirap.
Ako, hindi ako naging regular eh. Hanggang half-timer lang ako. Si Kuya Adel, regular So yan, talaga. hindi na mahirap kasi alam niyan yung mga pasikot-sikot sa loob. Tapos, kailan lang pala umalis? 2022 lang, di ba? Oo. Eh medyo mahirap yan na yun. Ang daming karanasan yan sa loob. Sa ano, alam niya yung mga pasikot-sikot na yun. Mga regular palang manggagawa yan. Hintayin mo yung mga DS daw fix. Ha? Ay, meron. DS Meron sa ba? bautisador. Pag Oo. Ay, DS, gusto ko yung bautizador ha. Na-intriga ako na. pag DS, Dalawa district staff. bautisador namin. Pag DS pa district staff ba? Yun ba yung DS district staff? Hindi, district Serpent. servant. Ay, medyo mataas-taas yan ah. Pag district servant, di ba? Oo, taas yun. Parang si ano yan, di ba? Kung kilala niyo yung Marianito Cayaw na umanib sa amin dati, district servant yata Yun yun. naman DS yun. Ay, Kaya. di ba? Sabi niya DS siya pero hindi siya Oo. DS. Pero kumbaga sa buong distrito, malaki yung hawak niya na ano nasakop. Hindi. kumbaga. Hindi. Sinungaling yung sa kaya. Hindi, yung DS na ano natungkulin yung DS, I mean, malaki, pero kung malaki hawak sakop. Distrito. Kumbaga, isang syudad. Kumbaga isang buong Bulacan, kung taga Bulacan ka, isang buong Bulacan sa Division yun. division. Ah, Syudad, hindi probinsya. oo. Pero malaki yun, no? Malaki hawak nun, ano? Sa Metro Manila, ang isang distrito, Quezon City, isang distrito yan. Oo. Sa East District, yan yung East District ng Metro Manila. Yung Pasig, Pasig. Mandaluyong, Oo. Marikina siguro kasama doon. Tama Marisan eh. Pasig, Mandaluyong, Marikina, Oo. San Juan, at saka Pateros. Mm. Eh pag naman bautisador, yun yung nagbabautismo. Nabang ba? Yun nagbabautismo. Kasi hindi ba ibig sabihin, hindi ko mo MIC ka, bautisador ka na, hindi ganon. Meron talagang pili lang na nagbabautismo. Oo. Pili lang. Kumbaga medyo may pagka-elite pala pag bautisador, ano? Medyo may pagka-elite. Ay, oo. Dapat may espiritu ka ng Diyos. Puspos, Espiritu ng Diyos. Oo. Konti lang ba bautisador sa MCGI, nabibilang ba sa kamay or marami din naman mga nasa 100 or 200 or gano'n? Bautisador ka. Madami rin siguro. Pang lugar din kasi yan. Oo, pero elite yun, no? Elite. Kasi bautisador. Yung bautisador. Sabi ni Brad John Dexter, VIP ang bautisador. Oo, VIP. May bautisador nga dati pumunta sa Wilbredos. Ah, Nakipag-inuman sa amin. Umexit na rin siya. Kinikwento niya yung mga nabautismohan niya sa abroad kasi. Hindi na raw siya naniniwala. May nabautismohan po siya mga 20. Hala? Ano daw kaya ang nai-transfer niya? Anong espiritu? Bakit di na lang po kayo magtayo focus sa inyong mga bagong tayo? Tanga ka rin talaga, Manny. Wala tinatayo. Wala. Kumbaga parang ano lang to, gathering lang. Gusto niya, pag umalis doon, magtayo. No, buo talaga ito mga to. Si Willie Santiago kasi nagtayo ng panibago, di ba? Si Willie. Kaso medyo Pag ano na iglesia, ay isa lang. medyo grabe si Willie. Napanood ko minsan si Willie Santiago, medyo grabe din umatake yun eh. Si Willie Ang Santiago. tunay na iglesia, isa lang yan. Pangalan niyan, Iglesia Pastapariana. Yun, ramen. O ito, punta ka dito sa tunay na iglesia, sa website ng tunay na iglesia, Mani-Mani mo. www.kaligtasan.com. Yan ang tunay na kaligtasan. www.kaligtasan.com. Punta ka doon kung matuto ka ng aral. Yung tunay na At ano, Mac, lahat ng MCGI hindi na pwedeng kumain ng spaghetti ngayon. Oo, tsaka Eh, pancit dinasalan kasi mo na eh. ngayon, inihain lahat ng spaghetti at pancit noodles, inihain na yun sa tunay na Diyos. Eh di bakit Oo, spaghetti ito lang bawal spaghetti. kumain? Kahit ikaw magluto ng spaghetti, bawal? Di ba, bawal sa kanila ang halal? No, lahat ng spaghetti na ginawa sa Pilipinas, sa buong mundo, inihain na yun sa tunay na Diyos. Ang Oo. tunay na Diyos ay flying spaghetti monster.
Ramen. Master. Kaya pala. Bawal na sila. Dinasalan na ng Oo, lahat ng pancit, noodles, spaghetti, lahat ng pasta, inihain na namin sa tunay na Diyos. Nako, ano pang kakainin nila? Wala na. Kahit delata, puro halal. Subi ko asawa ko, babay. Right. Yeah. Guys, ano na rin. Kain muna ako. End live muna ako. Mamaya may ako podcast alas 9 sa YouTube ko, Broccoli TV. Salamat sa Diyos. Bye-bye.